You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. What do you want your life to be? Surely we all have a vision of how we want to live. And so we set goals and take action to make sure we get one step closer to living the life we want. But would you mind asking yourself these questions? What are you building your life on? What kind of building blocks do you use? Much like buildings, life has building blocks too. 12 qualities seen in the life of Jesus that will reinforce our lives so strong that no matter what storm may come, you will not be destroyed. I would like to introduce myself po muna. No, my name is Pastor Bending Las. Isa po ako sa mga pastors ng Destiny Church. And in behalf of our senior pastors, Pastor Carlo and Pastor Shalyn Panlilio, ako po ang magbabahagi ng mensahe ng Panginoon ngayong hapon. Are you excited for the message of the Lord? Yay! Tanong mo yung katabi mo, ready ka na ba? Yan, okay. By the way, pwede ko makita yung kamay ng mga first time na nag-join sa atin ngayon? Kamay ka lang, mabilis. Quick lang, quick lang, quick. Yes! Thank you, sir. Thank you po. Yan, welcome po sa Destiny Church. Yes, thank you. First time mo yun? Hindi nga. Anyway, welcome po sa Destiny Church, no? And probably you're wondering bakit Destiny ang pangalan ng church natin, no? Because we really believe on that word. Naniniwala po kami na hindi aksidente na nag-cruise yung mga landas natin ngayong hapon. Sabi mo sa tabi mo, hindi aksidente ito. Yan. I believe the Lord has a plan for you. Actually, the Lord has a mentioned that several thousands of years ago, no? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, no? Sabi sa Jeremiah sa verse na to, no? Sabi diyan, "For I know the plans I have for you." Ako dito sa passage na to, no, this was mentioned by the Lord sa nation ng Israel noong mga panahon na they are not hindi okay yung pinagdadaanan nila. Actually, sila po ay exiled sa Babylon by that time. And you're thinking, nung time na to, na may plano pa ba ang Lord? May pag-asa pa ba? May patutunguhan pa ba tong buhay ko na to, no? I don't know about you, no? Baka minsan naiisip nyo yun. But right now, right here, I would like you to understand, I would like you to hear this. Sa kabila ng lahat ng challenges, ng failures, ng mistakes na mga nangyari sa buhay nyo, gusto ko maunawaan nyo to. The Lord has a plan. The Lord has a destiny for you. Sabi mo sa tabi mo, you have a destiny. Yan. So welcome po sa Destiny Church. And nito pong mga nakaraan, no, tayo po ay naandun sa series, no, ng Building Humility at ngayon po tayo ay nasa part 4 na. Okay, ang pamagat po ng mensahe natin ngayong hapon ay God favors the lowly. Sabi mo sa tabi mo, God favors the lowly. Yan. So ito po ang magiging thrust natin ngayong hapon. Tayo po'y manalangin, no? Mag-pray tayo, hingan pa natin ang presensya ng Panginoon at mangusap ang Lord sa ating kalagitnaan. Father, right now, welcome, Lord God, your presence. Welcome your move. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang mag-minister sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Father, we ask, Lord God, that you speak, Lord God. You speak, Lord God, a relevant message, a prophetic message to everyone, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang humipo sa puso namin. Ikaw, Panginoon, ang magpakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. Ikaw, Panginoon, ang mag-point out ng mga bagay na nais mong ayusin sa amin, Panginoon. And Father, right now, binubuksan po namin ang aming mga puso. We welcome you, Lord God, in this place. Welcome your move. At inaanyayahan ka po namin, Panginoon. Dalangin ko po ng iyong mensahe, ang salitang ito, ang binhing ito, Panginoon, na matatanim sa bawat puso, will take root, Panginoon. Uugat ng malalim, Panginoon, and it will grow. It will produce fruit, Lord God. Fruit, Lord God, that will remain. Fruit, Lord God, that will cause us to be transformed sa iyong imahe, Panginoon, into your image and likeness. Panginoon, I pray, Lord God, that you have your way sa bawat isa sa amin. Welcome you, Jesus. In Jesus' name we pray. Come on, let's say amen to that. Amen. Amen. Alright, nadinig nyo na yung term na flex.
Sa generation ngayon, di ba, parang i-flex mo na yan. Parang ganun, di ba? Picture tayo. Naka 5 kilometers ako kahapon. Flex natin to. Di ba? Parang ganun. Ibig sabihin, kumbaga, ipabida, tawag dito, i-showcase. And yun yung sa generation na to, usong-uso yun. Tama? Nadidinig yun? Grabe yung pagkaka-flex ito. Flex natin yan. And true enough, no, sa generation ng social media, it is the term that is being used. Pero alam nyo ba na hindi bago yun? Hindi bago yon. Nung araw, meron din kasabihan. Okay, gusto nyo madinig yung term nung araw, medyo mahaba, pero ito yung flex namin nung araw. Gusto nyo madinig? Ayan. Ang ginagamit sa mga probinsya, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Yan. Ayan na, relate si tita, di ba? Lalo na sa probinsya, no? Ganun talaga, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Usually po, ito po ay Cavite, Batangas, Laguna, parang ito yung mga may, pati yata Quezon. Yung mga probinsya na na kumbaga lalo na sa mga kasalan, pagka po, sa Batangas, nasaksihan ko po to isang beses, ako po ay naimbitahan na mag-officiate ng isang kasal. So I was invited the day before, so nasaksihan ko po yung dalawang partido na nagpe-prepare. And guess what? Napakadaming baboy pong pinatay. As in, sobrang dami. Para sa tingin ko, parang, hindi ko lang umabot ng 20 na baboy yun. Tapos may baka pa, may mga isdang malalaki, may mga seafoods. And amazing po talaga. And hindi ko po alam kung napapansin niyo din ngayon na uso na kahit saan yung naglalagay ng ng yung mga sasayaw. Tapos pag sayaw maglalagay ng ng tawag doon, yung mga sasabitan, yan. Talagang yung mga ninong papayabangan yun. Hindi, mas madami akong isasabit dito. Iyo kulay dilaw, sa akin kulay asul. Yan, sasabitan nun. Kumbaga, they are flexing and sa mundo naman kasi, talagang when you flex, matindi yun. And yun nga, kasabihan, pati sa mga handaan sa mga piyestahan. Next week po ay Lady of Assumption na fiesta. August 15, alam ko, no? Kasi sa Maragondon yun, sa town namin, ay talagang din yun. Talagang pabonggahan ng handa. Nagkakautang-utang na yung iba, pero yun nga, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Flex kung flex, no? Very familiar tayo dito. And marami sa atin, no, lumaki dun sa, especially the older generation, lumaki sa ganung pananaw. Para bang yung yabang ay nagiging armor. Parang kumbaga, parang ito yung pananggalang mo para hindi ka ma-take advantage, para doon sa lugar mo, ang tingin sa'yo, okay ka, hindi ka matapakan. Pero alam nyo ba, baligtad kay Lord. Hindi ganun ang kay Lord, no? Hindi yabang ang hinahanap niya. Hindi yabang, hindi performance ang hinahanap ng Panginoon. Hindi religious credential kung gaano ka nakatagal sa church, ano ang tawag dito, ginagawa mo sa ministry. Hindi, alam ko, ito ang aking mga pinagagagawa. Ito ang aking service na ibinibigay kay Lord. Hindi din yun yung hinahanap ng Lord. Okay? Ang hanap ng Lord, yung kababaang loob. Lowly in spirit. And yun nga yung sa pamagat natin ngayon, God favors the lowly. Ang hinahanap ng Lord, ang binibigyan ng Lord ng pabor ay yung mga mabababang loob. And marami sa atin, we're looking for God's favor na, Lord, sana gawin mo ito. And you're doing your best. Kanina, nagbigay tayo ng tithes and offering. And yes, indeed, the Lord is the one who provides. Pero minsan, niisip natin, Lord, nagbigay ako, dapat may favor. Lord, nag-serve ako sa church, dapat may favor. Lord, tumulong ako sa mahirap, sana may favor. Okay? And minsan, iniisip natin na ito yung mga performance natin, na ito yung magbibigay ng pabor sa atin sa Panginoon. But apparently, no, hindi pala yun ang tinitingnan ng Panginoon. Our God ay is not looking for that kind of activity or performance, no? Kababaang loob ang hinahanap ng Panginoon, yung tinatawag na lowly in the spirit. Yung pusong totoo, yung pusong basag, yung pusong sumusunod lang. And ngayon, babasahin natin to, no, ang main text natin will be coming from the book of Isaiah. Okay? Actually, magja-jump tayo sa dalawang passage, no, Isaiah chapter 66 tsaka Isaiah chapter 57. May 2 passages tayong titingnan doon sa dalawang chapter na yon. Pero bigyan ko lang kayo ng very quick context dito sa passage na to, no. Pero basahin ko muna to. Isaiah chapter 66 verse 1 to 2 actually. I'm reading from the New International Version ng Scripture. Sabi dito, this is what the Lord says. Ito daw yung sabi ng Panginoon. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? And where will my resting place be? Okay? Isaiah 6 verse 2, sabi niyan, has not my hand
made all these things, so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor. Ayun na, binanggit na. Sabi dito ng Panginoon, these are the ones that I look on with favor. Those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. Ito, bigyan ko lang ng very quick context, no? Ito yung huling passage, chapter ng book of Isaiah, ng buong bahagi ng aklat ni Isaiah. At ang nangyari dito, yung book of Isaiah, ito yung sinasabi ng Lord sa mga Israelites na bumalik galing sa captivity sa Babylon. So ang kausap dito ng Lord ay ang mga tao na galing sa Babylon, kanina binasa natin yung Jeremiah, na may ginawa kasi silang, nagrebelde sila sa Panginoon, so ngayon may repercussion, may consequence, sila po ay na-exile sa Babylon. Okay, so sila ay nasakop sila, napunta sila doon. So yung mga Israelites nagtatanong sila, Lord, may pag-asa pa ba? May plano ka pa ba? Sabi ng Lord, Jeremiah, sumulat ka, I know the plans I have for you. So yun. Naando sila sa Babylon noong time na yon. Ngayon sa Isaiah, nakabalik na sila. Oh, so ibig sabihin ang Lord tumutupad sa pangako na ibalik na ang mga yung plinano ng Lord. Sabi niya, may plano ako sa inyo at nakabalik na nga ang nation ng Israel. So yung nation ng Israel po, they are somehow trying to fix yung mga naiwan nila kasi ilang taon po yun. At sila po ay nandun sa ibang bayan, ang practice na nakagisna nila, kumbaga religious practices. Kung naalala niyo yung kwento ni na Daniel, yung yung pinapakain sila ng mga food being served sa mga pagan, pero sabi nila, hindi po, gusto po namin gulay lang. Yan, gusto po namin ng okra. Yan, at saka talong. Yan, hindi ko alam kung yun yung sinabi nila, pero vegetable, yung yung nangyayari na kakain nila. Pero they are used to, kumbaga, seeing a nation, a whole nation, at yun yung araw-araw na nangyari. Yung iba, pinalitan pa yung mga pangalan. Na sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan na ito yung God na meron sila. And then suddenly, binalik na sila ng Lord. Okay, naandun na sila sa bayan ng Israel. Okay? So ngayon, they are trying to rebuild yung religious life nila. They are fixing the temple. Nag-aayos sila ng buhay nila. Parang tayo lang. Familiar? Sino dito nag-aayos ng buhay? Nag-aayos ng diet! Woo! Nag-aayos ng workout! Di ba? Nag-aayos ng nilabhan! Yan. Yay! Nanaan doon sa sofa! Yay! Kaway-kaway! So, parang gano'n. Nag-aayos po ang nation ng Israel. And so ngayon, they are doing their stuff. They are trying to perform religious things that they are doing. And then suddenly, ang Lord ay nangusap sa kanila. Okay, yung sa mga kare-return pa lang, they were back sa Jerusalem, they are building the temple, tulad ng binanggit ko kanina, going back sa offering ng sacrifices nila, at akala nila, yun ang magpapapansin sa kanila, or yun yung magpapalapit sa kanila sa Panginoon. Kasi sa nation ng Babylon, ganun eh. Pag nag-alay ka doon sa kanilang mga Diyos-Diyusan, ay mukha kang malapit kay Lord. Pag may performance kang ginawa, malapit ka kay God. Yun ang iniisip nila. Pero ang Lord dito, pinaalala ng Lord sa kanila kung sino si God. Kung sino siya. Sinabi niya dito, guys, para maintindihan nyo lang. Sabi niya dito, heaven is my throne. Sabi ni God dito, heaven is my throne. Ang upuan ko ay yung napakataas na langit. Parang sinasabi dito ni God, hindi ako katulad ng mga Diyos-Diyosan nyo doon sa Babylon. I am the God who is high and lofty. Sabi niya dito, earth is my footstool. Abay, yung mundo, apakang kulaang yaan. Okay? Tapos sabi niya, where is the house you built for me? Where is my resting place? Tapos biglang sinabi niya, yang lahat ng yan, ako gumawa niyan. Parang sinasabi ni God, I am an awesome God. I am a holy God. Hindi ako madaling maabot. Hindi gumagana sa akin ang mga performance nyo. All have sinned and fall short. Hindi aabot yan. Pero may sinabi ang Lord, pero, kala nyo, mahirap talaga akong abutin kung aabutin nyo lang ako. Cannot be rich ako, sabi ni God. Pero, ako ay tumitingin, nagbibigay ng pabor. Actually, doon sa Isaiah 57, sinabi niya, kaya kong mag-dwell sa mga taong lowly in spirit. The big God, the awesome God na mahirap abutin, bababa para sa'yo? Paano yun? Lowly in spirit. Sabi mo sa tabi mo, lowly in spirit. Yan. God is not impressed with religious routine. He looks at the posture of our heart. Yung pala yung tinitingnan ng Panginoon, yung posture ng puso natin. Kaya sabi niya, these are the ones I look on with favor. So today, we will look at
what God values. 3 bagay. Alright? Are you excited for these 3 things? Alright, number 1, humility in position. Number 2, heart of repentance. And number 3, honor for His word. 3 letter H. Number 1, humility in position. Sabi nyo nga, humility in position, heart of repentance, honor for His word. Yan. At makikita natin ito sa isang unlikely character. So yung pinasa natin, Isaiah. Pero ngayon, jump tayo sa New Testament. No? Titingnan natin ang isang kwento ng isang Roman centurion. Okay. So itong Roman centurion na to, mababasa natin to sa Matthew chapter 8 verse 5 to 6. Sabi ng NLT, basahin ko to. Sabi dito, when Jesus returned to Capernaum, a Roman officer came and pleaded with him, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. Now, tandaan niyo po ito, context lang. Sa Jewish culture po, itong kwento na to, yung pagkakabasa natin, sabi doon, a Roman officer came and pleaded with him. Yung moment na yon, ay yun po ay very shocking. Talagang magugulantang yung mga kasama ni Jesus. By the way, si Jesus dito, nitong mga panahon, sikat na. Madami na siyang nangapagaling at alam, kumakalat na sa bayan nila, uy, si Jesus kayang magpagaling ng may sakit. So ang mga Rome, ang mga Jew, they know that Jesus, this Jewish rabbi, has the capacity to heal. Okay? So ganun yon. Kaya lang, ang problema, they are under the Roman Empire nung time na yon. Nasakop sila ng bayan. So walang mga Roman sundalo, sabi ko sa Roman sundalo. Walang mga Roman sundalo na bigla na lang mag-approach yung mga na hihingi ng favor para doon sa sa mga Jew. Bakit? Kasi magkalayo loob ng mga yon. They will not consider each other. Okay, they will not, kumbaga, stoop down to each other, no? Lalo na, no? Ito, by the way, kung Roman soldier ka. Kasi ang tingin ng mga Jew naman sa kanila, oppressors tong mga to. Gentiles, mga outsider. Kumbaga, hindi ito kabilang ng lahi natin. So maraming mga Jews, no? Mga Hudyo, mga Israelites, they don't like the presence of a Roman soldier. Okay, ayoko yan. Ayoko makihilubilo sa mga yan. Ngayon, ang matindi dito, hindi lang basta Roman soldier ang lumapit, isang Roman centurion, isang Roman officer. And when you talk about a Roman officer, he is commanding many soldiers under him. Ibig sabihin, leader to, may authority. At sakop nila ang bayan ng nation ng Israel. Okay? So na-imagine yung picture? So ngayon, itong soldier na ito, no, itong officer na to, however, kakaiba po ang kanyang attitude. Kakaiba yung posture ng kanyang spirit. He approached Jesus, hindi isang arrogant na approach. Okay? He went to Jesus, came to Jesus, and pleaded. Sabi niyo nga, pleaded. Okay, yung point number 1 natin. Naalala niyo yung point number 1 natin? Humility in position. Position. Okay? So, sabi sa Isaiah, binasa natin kanina, these are the ones I look on with favor, those who are humble. Jump tayo very quickly sa Isaiah 57, no? Bago ko ituloy yung kwento ng Roman soldier na yan, Roman officer. Sabi sa Isaiah 57, sabi diyan, for this is what the high and exalted one says, he who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Akala natin, dahil mataas ang Diyos, mahirap siyang abutin. Pero yun nga, binanggit natin kanina, pero ang totoo, malapit siya sa mga taong mabababa ang loob. So ngayon, itong Roman officer na to, pwede siyang hindi pansinin ni Jesus Tanongin niyo ako bakit? Yun nga Roman soldier siya, Diyos si Jesus Hindi kita papansinin. At also, itong Roman soldier na to, hindi ka magmamakaawa sa isang Hudyo. Bakit? Number 1, officer siya. Leader siya. May authority. At hindi ikaw magmamakaawa na, Jesus, pwede ba? Hindi ka lalapit ng nagmamakaawa. Uutusan mo yun. Tama? Tama? Kasi leader ka So ang Roman soldier, kunyari, nakikita ko dito si Sir Kenneth, teacher to professor to. Hindi yan nakikiusap sa mga estudyante na, parang awa nyo na, ipasa nyo na mga assignment nyo. Sige na po, ipasa nyo na. Hindi, ganun yan. Magkocommand yan, ipasa nyo na assignment nyo or else. Yan. Okay? Kung ikaw ay kung ikaw ay tawag dito, boss sa trabaho, manager ka, uy, parang awa nyo na, pumasok kayo on time, sige na. Hindi ka magaganon. Haba, notice to explain yan. NTE. Okay? May memo yan. Palit-late ka, absent ka ng absent.
Hindi mo tinapos yung trabaho mo, yung key performance indicator mo, hindi mo hinit. Yung objectives and key results mo, hindi mo na-hit. Nag-quarterly business report tayo, review, pambihira, bagsak ang review mo. Aba, mag-isip-isip ka na. Baka gusto mo mag-resign, ipa-fire kita. Bakit? Officer. Authority. May status. Ang Roman centurion na to, pwedeng ganunin niya si Jesus. Jesus, may sakit sa bahay. Pumunta ka doon. Bilisan mo. Samahan mo na din ng konting bilis. Pwede, or else. Yan. Or else. Hindi, bakit? May sundalo siya under him eh. At ang mga Jews, ang mga Israelites, they are under the Roman Empire. So bilang isang officer, meron siyang karapatan. Meron siyang titulo. Meron siyang kapangyarihan. Yan. Meron siyang power. At sasabihin niya, Hoy, Jesus, merong may sakit sa bahay ko. Bilis-bilisan mo. Pumunta ka na doon. Okay? Bago ka pumunta doon, humiga ka muna dahil may basa. Aapak ako. Bakit? Leader siya. Pero, amazing yung nangyari dito. Sabi diyan, he came to Jesus and pleaded. He make a plea. He pled for, he pleaded to Jesus. Parang, kaya na-shock yung mga taong kasama pambira. What? Siguro yun talagang nang laki yung mga mata niya, laglag yung panga ng mga tao na yun. Pambira. Itong leader na to, na sana uutusan lang kami, pupunta naman talaga kami pag inutusan eh. Amazing yung nangyari. This is very surprising. A Roman centurion lumapit sa isang Jewish rabbi. Yun. Ganon. Kumbaga, he had a power, status, authority, pero hindi niya ginamit yun. Amazing, no? Lumapit siya ng may pagpapakumbaba. Walang entitlement, walang demand. Hindi minsan, madalas, yung mga may power, ayaw magpakumbaba. Pero itong Roman officer na ito, alam niya, hindi sapat yung position niya. Ang kailangan niya si Jesus. And apparently, our God, I would like you to hear this, Destiny, we are serving a God who favors the lowly. Yes, the Lord sees our work. The Lord sees our enthusiasm sa pag-reach out sa mga lost, sa pag-serve sa church, sa pagbibigay natin. Yes, the Lord recognizes that as well. But if you want the favor of the Lord, again, the Lord favors the lowly. The Lord favors the lowly. That's number one. Humility in position. Whatever our position is, Destiny, I would like you to hear this. I would like you to be reminded that we have a high and lofty God. He is a holy God. Heaven is His throne. He created the heavens and the earth. And He is not pleased sa mga pinagagagawa natin na kahit na yung pinakamagandang gawa natin is just like filthy rag sa paningin ng Panginoon. Pero bababain niya, sasamahan niya ang mga taong nagpapakumbaba. Ang mga taong lowly in the spirit. I don't know about you, probably you're praying for something, promotion sa work, you're thinking of like probably paglago ng business, a new work that you're looking for, probably love life. Any takers? So, may mga ganon siguro na nagpe-pray ng ganon. Or relationship nyo sa bahay, sa pamilya. Mag-asawa, sa mga anak, no? And you're thinking na parang, Lord, bakit ang tagal? Bakit wala pa? Okay, question mark na gusto nating ilagay doon, posible kaya na hindi ikaw, or hindi yun ang hinihintay mo, kung hindi hinihintay ka lang ng Panginoon na mag-lowly in the spirit. Because God favors the lowly. Grabe, no? And actually, nung nag-receive ko itong message, sabi ko, Lord, grabe pala yung capacity mong lumapit pag nagbababa kami. Pero ang kalimitan, human nature talaga. Hindi, Lord, gawa ko to lahat eh. Dami kong ginawa para sa'yo. Hindi mo ba ako napapansin? Bakit ayaw sa akin ng crush ko? Yan, mga ganun. Ginawa ko to para sa'yo. Bakit? Magaganon ka pa. So imagine mo, nag-high angle yung camera, nag-zoom out. Lord! Gaganon ka pa. Yun ako, hindi gagana yun.
Sabi ng Lord, I live in a high place, but I go to the lowly. Humility in position. Number two, are you ready? Yan, grabe, patapos na agad tayo. Number 2, heart of repentance. Yung mga heart of repentance. Kaya ang ganda ng pagkakasabi sa book of Isaiah, no? Isaiah yun sa chapter 2, same passage na binasa natin kanina. Those who are humble and contrite in spirit. Sabi ng Lord, I give favor to those who are humble and contrite in spirit. Alam niyo ba, yung word na contrite, before I go into that, jump lang tayo very quickly sa Amplified Translation ng Isaiah 57, kasi sinabi ko kanina, mag-back and forth tayo dun sa 66 and 57, no? Sabi ng Amplified Translation, sabi dito, to revive the heart of the contrite. Tapos may open-close parenthesis dyan, overcome with sorrow for sin. Sabi dito, ang Lord daw ay tumitingin, hindi lang sa mga humble and there's humility in their position, but also to those who have a heart of repentance. Ano yung heart of repentance? A broken heart, no? Sabi dito, yung literal na ibig sabihin ng word na contrite in spirit, yung transliteration niya doon sa pinakaunang salita pong ginamit dito, is meaning to say, being poured out, naitapon. Ay, may naitapon ba kayo? Okay? Naalala ko po nung dati, may naitapon doon sa likod, umagos hanggang doon sa unahan. Tama, di ba? Ganun pag naitapon. Wala ka ng kahabol-habol, hindi mo na mahagilap yon. Lalo na pagka, oh my God, tumapon yung gravy. Pwede pa to? Hindi naman ganun. Wala na. Pag natapon na, it's just there, naitapon. Aagos yon at aagos. Wala ka ng kahabol-habol. Okay? And alam niyo ang ating Panginoon, our God is a God who is into those who are contrite in spirit. Okay? Meaning to say, poured out yung spirit niya, spilled like a wine or like a milk is spilled over, no? Ito yung picture ng isang taong completely open. Walang kalaban-laban. Vulnerable. Okay? At alam nyo ba, na sa panahon ngayon, no, kumbaga, ano yung term natin? Filter. Tama, di ba? Madali mag-filter, magko-cover up. Yan. O kaya, yung privacy ngayon sa panahon is very important. Tama ba? Privacy. May OTP, may Google Authenticator, ano pa ba mga meron tayo? Two-factor, sari-sari, di ba? Tapos yung Facebook profile mo, nakalock. Kala mo naman, dami naming makikita doon, di ba? Nakalock pa yung Facebook profile mo, di ba? So ngayon, privacy is very important. And minsan, iisip din natin kay Lord, gaganon din tayo. Bablangkahin din natin si Lord na may pino-point out naman siya, gusto niyang mag-penetrate sa atin, gusto niyang to dwell in us, but if we are not contrite, if we are not broken, if we are not vulnerable to the Lord, if we don't have a heart of repentance, a repentant heart, abay mahirap talaga, hindi ka maaabot ng Panginoon. And sabi dito, no, our God is a God who favors those who are contrite in spirit. Contrite in spirit. Okay? And apparently, ito pong itong mamang ito, no, yung Roman legionnaire, Roman centurion na ito, siya po ay lumapit sa Panginoon. Tapos sa verse 6, makikita natin yung prayer niya o yung paglapit niya kay Lord. Sabi niya, Lord, my young servant is in bed, paralyzed and in terrible pain. Walang kahit na anong sinabi pang ibang palabok. Hindi ko alam sa inyo kung para minsan nagpe-pray ko kayo kay Lord na may palabok. Lord, God of heavens and the mighty and dami pa sinabi. Okay? Hindi mo agad sabihin, Lord, masakit po. Hindi ko na kaya, Lord. Parang last na Sunday service ko na to, Lord, masakit, Lord, pag nakikita ko siya. Pwede bang umiyak ng ganon? Yung broken ka lang sa Panginoon? Yung luluhod ka lang sa Lord, Lord, ang hirap. And our God is the God who favors someone like that. And the Roman officer is very straightforward, straight to the point, walang manipulation. Well, you cannot manipulate God, pero minsan sa mga prayers natin, nadami pa nating manipulation. Lord, ginawa ko naman ng lahat, ibinigay ko na. Hindi mo kailangan sabihin yun. Sabihin mo lang ano nararamdaman mo, ano kailangan mo. Okay? Walang performance. Hindi mahabang panalangin, isang totoo at basag na pahayag. Lord, may sakit yung servant ko. Terrible pain. Na pag lumapit tayo kay Lord, heart of repentance, Lord, masakit. Lord, nahihirapan ako. Lord, hindi ko na kaya. Lord, ano ba yung Lord, ito yung pinagdadaanan ko ngayon. Naluluhod ka na at lalapit ka na ang heart of repentance. Sabi ng Lord, yan ang mga tinitingnan ko. Yan ang tinitingnan ko with favor. Okay? Straightforward, direct to the point. Okay? Sabi sa Psalm 51 verse 17, sabi doon, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. God will not despise.
Yung pusong basag daw, yung pusong durog na durog, abay, hindi yun sasabihin ng Lord, dudurog ka, bawal sa'yo, bawal dito, ayoko sa'yo. Nope. Our God is a God who is drawn to those who are vulnerable. Ipakita mo lang, Lord, ito talaga ako eh. Nadurog ka, napagalitan ka sa trabaho, may ine-expect ka na hindi nangyari, frustrated ka, anxious ka, desperate ka, sabihin mo kay Lord. Nitong nakaraan, we're doing homeschooling. Very quick kwento lang, no? We're doing homeschooling. And ito pong aking anak, yung aking panganay, si Benj, nagmamath sila ng, so ang teacher niya ay yung pong wife ko. So, tuturo siya ng math. Tapos, hindi niya masolve yung isang problem. Umiiyak yung anak ko. Okay, umiyak. So, ngayon, dahil hindi masolve yung problem. So, ngayon, ako po ay naipatawag ng teacher. Yung asawa ko, pinatawag niya ako, Mr. Dinglas, yung pong anak niyo ay hindi nahihirapan sa math at umiiyak, hindi niya masolve yung problem. So ngayon, kailangan niyo po siyang kausapin, Mr. Dinglas. So, kinausap po si Benj, yung panganay ko. Wala naman siya, hindi niya ako didinig dito. No? So, sabi ko sa kanya, Benj, maraming bagay na pwedeng iyakan at hindi math yun. Tapos eventually, tinuro ko sa kanya, sabi ko, when we cry to the Lord. And I remember, ito po yung isa sa mga naituro sa akin ni Pastor Carlo, ni Pastora Jill as well, sila yung mga una kong cell leader, sila Kuya Rick yan, yung mga una kong cell leader. Tinuruan to really cry out to the Lord and be vulnerable sa Panginoon. Nung araw po, ako po ay part ng, hindi ko po alam kung tawag ba, kumbaga, very tough guy ako. Isa ako sa mga disciple ni Pastor Carlo, talagang mandirigma. Pagka may, kunyari, may sister na ini-stock ng someone, ay, talagang ako yung tinatawag doon. Pastor Ben, may nag-aabang po sa akin sa labas na lalaki. Sunod po ng sunod yun. Sabi, ano ba yun? Naliligaw sa'yo? Hindi po nga eh. Lalabasin namin yun. Aakbayan ko yun. Bro, balita ko, ini-stock na sinusundan mo yung sister namin. Parang fraternity lang yun. Pinipiga-piga ko yung batok. Sabi ko, bro, ikaw ay, ba't ka naandito? Magcha-church po ako, ba't di ka pumapasok sa loob? Uno-uno, hindi makasagot. Nako. Papasok ko sa loob, uuwi ka. Tapos nakapalibot din yung mga bros ko, yung mga brothers. At yung mga brothers, mga kasama ko sa network sa network namin noon, ay talaga mga mandirigma, mga yung hindi mababait. So nakaganon. Sabi, nakapalibot, mga anim. Sinipiga-piga na yung ganon. So sa madaling ako ay very tough guy sa labas. So, talagang mandirigma. Hindi ako umiiyak, hindi ako nakikitang paiyak-iyak. Pero sa presensya ng Lord, Lord, ang sakit, Lord. Lord, hindi ako pinansin ni Cha. Hindi talagang luha, sipon, uhog. Sabihin nyo na kung anong lang tutulo dyan. But we will be crying out to the Lord. Real men cry in the presence of the Lord. At isa yun sa mga at tinutukoy dito, our God is a God who will, a Roman soldier pleading to Jesus at wala nang palabok. Ako ay isang mataas na officer sa Roman legionnaire, Roman centurion, etc. Jesus, alam ko makapangyarihan ka, blah, 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 blah. Walang sinabing ganun. Jesus, may sakit yung servant ko. Ikaw, ano yung prayer mo? Ano yung ilalapit mo sa Kanya? Ano yung iiyak mo sa Kanya? With a very vulnerable heart. Desperate. Na ilalatag mo lang, Lord, ito po ako. Pusong basag. Walang pagpapanggap. Hindi nakalak yung profile. Hindi naka-filter. Pusong ganyan, yung pusong durog, nako, hindi tatanggihan ng Lord yan. He is in a high and lofty place. But He will come down to you and He will say like, anak, yayakapin ka ng bonggang-bongga ng Lord. Because our God is a God who favors the lowly. Heart of repentance. Amen? Amen. Last. Tawagin ko po ang worship team dito sa taas. Patapos na po tayo. This is my last point. Our God is a God who honor for God's word. Yan. Honor for God's word. Isaiah chapter 66 verse 2, sabi doon, and who tremble at my word. Sabi ng Panginoon dito, I am the God who sees and gives favor to the lowly. I am the God who is looking
for those people who tremble at my word. Anong ibig sabihin nito? Yung Roman officer, tuloy natin yung kwento ng Roman officer. Di syempre, nag-pray. Oh, by the way, nung palang nagsabi siya, sabi niya, Lord, yung servant ko may sakit. Ang sabi ni Jesus, ay may sakit, puntahan ko. Pagalingin ko. Favor agad, favor agad. Saan niyo punta ako? Ngayon, sumagot yung Roman officer dito, verse 8. Matthew chapter 8, verse 8. Sabi ito, but the the officer said, Lord, I am not worthy. Ayan na. Binanggit nung mama na hindi siya karapat-dapat. Lord, I am not worthy, okay, to have you come into my house. Lord, hindi ako karapat-dapat na patuluhin ka sa bahay ko. Pero ang ganda nung sumunod na sinabi, just say the word. From where you are. Pambihira, Lord, yung salita mo makapangyarihan. Hindi mo kailangan pumunta ng bahay ko. Hindi ako karapat-dapat na patuluhin ka eh. Pero alam ko, Lord, sa isang salita mo lang, gagaling siya. Itong Roman officer na to, hindi niya kailangan ng show. Hindi niya kailangan ng performance. He did not even ask for Jesus to come to his house. Na parang, oh Lord, talaga pupunta ka. Sige po, tara po. No. Sabi niya, straightforward, Lord, isang salita mo lang, kaya mong pagalingin yung servant ko. He believed that that one word from Jesus was enough. Yung word dito na sinabing tremble at His word, yung nanginginig. At when the Lord said something, you just follow. And you just consider that word like very sacred. Question, ano yung sinabi sa'yo ng Lord? Ano yung inutos niya sa'yo? Ano yung pinapagawa niya sa'yo? Yung bang pagsunod mo may pagpapaliwanag? Yung bang pag-obey mo sa word, may filter? Or yung obedience mo very, tawag doon, pira-piraso? Or partial? Sinabi ng Lord, i-let go mo yan. Ikaw naman. Sige Lord, i-let go ko after ng i-let go ko naman, Lord, pagkatapos ng sige, Lord, gagawin ko naman, pero naku, ang daming ganon. Lord, i-give up ko naman siya eh. Kaya lang, oh my ganon, naku. Okay. Lord, aayusin ko naman yung finances ko, kaya lang. Lord, magsasorry na ako, kaya lang. Pero dapat, yung mga ganon, di ba? Sino nakaka-relate? Yeah. Pero dito na yung tremble at His word, sinabi ng Lord, Lord, I will obey. I will obey. Na hindi lang takot sa Panginoon dahil mapapagalitan, pero ito yung takot na may paggalang. You tremble at God's word na may kasamang pagsunod. Yung hindi mo lang nadinig yung salita, but there is an action and following hard after Him. Mga taga-do hard things, alam na alam nyo to, tama? Yung mga nag-do hard things. Pag sinabing, look straight ahead or else. Pag sinabing, clip your wings. 45 degrees, stomach in, chest out. Tiger look, hindi mukhang elephant, di ba? And really, no, meron tayong, pero may kasi po, may kailangan pa kayo, kasi po, alam mo yun, sinasabi natin, we're tremble at God's word. But the reality is, we have so many excuses on the side na lahat patungkol sa atin. That's why, hindi ko muna gagawin to, Lord. Alam ko, kaya mong gawin yan, Lord, makapangyarihan ka. Kaya lang, eto. Tapos, umaasa tayo, Lord, nasaan yung favor? Dami ko namang ginawa para sa'yo. Again, it's not performance. It's not our highfalutin speeches. It's not our title. It's not our position. But God favors the lowly. Tayong lahat. Sabihin mo nga sa sarili mo, God favors the lowly. Ay, tapingin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, God favors the lowly. Yan. And then, so ito na. Ito na si Jesus. Sabi niya, pupunta siya doon, pero sabi ng servant, hindi Lord, sabihin mo lang, okay na. Enough na yon.
And then jump tayo, very quickly, Matthew chapter 8, verse 10. Sabi dito, when Jesus heard this, He was amazed. Nagulat si Jesus, na-amaze siya, parang, wow! By the way, take note, itong Roman soldier na to, hindi niya alam yung book of Isaiah. Hindi niya alam na may favor, pag nagpa-plead siya, pagka nagpakumbaba siya, hindi siya yung repentant yung heart niya, pag he trembles at God's word, hindi niya nabasa yung Isaiah chapter 66, hindi niya alam yun. Pero ang mga Israelites, they know it. Mga required reading nila yun. Ang book of Isaiah. Nadidinig nila, napag-uusapan yun. Pero itong mamang ito, amazingly, ang ganda ng sinabi, nagulat si Jesus. Tapos tumingin si Jesus doon sa mga sumusunod sa kanya. Ang mga kausap niya, mga Israelites. Sabi niya, guys, sabi niya dito, I'll tell you the truth. I haven't seen faith like this in all Israel. Hindi religious leader to. Hindi siya disciple. Pero ano siya, isang outsider na walang kamuwang-muwang. Pwede bang bigyan at pagalingin yung officer, yung request niya? Pwede bang hindi sundin? Yes, kasi bakit? Outsider eh. Hindi siya karapat dapat, walang karapatan. Hindi niya deserve. Pero, siya ay lowly in spirit. Namangha si Jesus. Bakit? Because God favors the lowly. Jump tayo very quickly, Matthew chapter 13. Tingnan natin, ano na kaya nangyari? Gumaling kaya yung kanyang servant? Tingnan natin. Then Jesus said to the Roman officer, go back home because you believed it has happened. Ano daw? Because you believed it has happened. Sabi dito, and the young servant was healed that same hour. I don't know kung ano yung mga pinagpe-pray nyo. Reconciliation sa pamilya, breakthrough sa finances, mabayaran ang utang na yan, magkasundo si nanay at si tatay, mawala yung pinagpe-pray mong katagal-tagal na bigat na dinadala mo. Hindi yun ang hinihintay mo actually. Hindi yun ang hinihintay mo kung hindi ikaw ang hinihintay ng Lord na magpakumbaba. Because, anong sagot? God favors the lowly. God sees the lowly. God draws near to the broken. And God revives the contrite. God favors the lowly. Kaya kung ikaw ay bagsak na bagsak, lumapit ka kay Lord. Kung ikaw ay basag na basag, pusong durog, straightforward, sabihin mo lang sa Kanya. Iiyak mo sa Kanya. Ilapit mo sa Kanya. I'll tell you, He will listen. A broken and contrite heart, He will not despise. Kung ikaw'y durog na durog, take note, bubuuin Kanyang muli. Because we have a God who favors the lowly. Amen? I would like you to close your eyes and then bow down your head. I'll pray for you. Father, you know these people. These are your people. Alam mo yung challenges, struggles, the pain, the frustrations, internal and external. Alam mo yun, Panginoon. Kilala mo sila, Panginoon. Right now, Lord, with this message, we would like to give a response to you, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, to make us lowly in spirit, Panginoon. We're asking, Lord God, for your grace, your enabling power. Enable us, Lord God, for us to humble ourselves, na ibaba namin yung sarili namin, Panginoon. Right now, if you're that person, you're saying, Pastor Ben,
I need God to help me to be lowly in spirit. Masyadong mataas yung tingin ko sa sarili ko. I'm trying to do things my way. I manipulate things. I want to do things my way. But right now, you're telling to the Lord, Lord, I want to be lowly in spirit. Just want to be vulnerable to you, Panginoon. To be straightforward to you, Panginoon. To be broken before you. To humble myself. To have a contrite and quiet heart, Lord God. Right now, if you're that person, you're saying, Lord, that's me. I would like you to raise your hand and I would like to pray for you. Yes, Lord. Panginoon, nakikita mo po ang mga kamay na nakataas, Panginoon. And I pray, Lord God, that you minister, Lord God, to these people, Panginoon. Pour out your grace. Holy Spirit, we need you, Lord God, to guide us, Lord God, and to lead us, Lord God, on how to be lowly, Lord God. How to be humble before you, Panginoon. How to tremble at your word. How to have that heart of repentance, Lord. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Father, right now, kilala mo po ang bawat isa, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang katigasan ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Father, right now, point it out, Panginoon. Speak to them, Lord God. Ipakita mo yon, Panginoon. Point that part of our heart, of our being, Panginoon, na nagmamatigas, na nagmamataas, Panginoon. Father, right now, you speak, Lord God, specifically, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. And right now, as the Lord is speaking to you, as the Lord is ministering to you right now, we can respond to the Lord with this song. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng pag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kampihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Wait. Right now, in this song, minsan niisip mo, Lord, parang okay ba ako maging vulnerable sa'yo? Sobrang dumi ko po. Sobrang hindi ako karapat-dapat na lumapit. Yes, we cannot come to a holy God. But take note, our God is a God who wants to come to the lowly. Kung nasaan ka man, kung anumang lusak ang nasaan ka, kasalanan, karumihan, take note, our God is a God who is willing to stoop down, to go to your level. God is a God who looks with favor to the lowly. And right now, as we sing this song, once again, awitin natin yung first line na yon. Right now, I would like you to make this a prayer, Lord. Mahari, hindi po karapat-dapat. But right now, Lord, I want to be vulnerable to you. I want to open my life to you. I want you to see me for who I am because the Lord is looking at you right now. Come on, right now, all eyes closed, all heads bowed down. Let's have this song as our response to the Lord. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdul at biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak
sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan binabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. Yes, God. Father, thank you, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon, for that amazing grace, because you are the God who looks with favor, Panginoon, sa mga nagpapakumbaba. And Father, right now, Holy Spirit, help us, Lord God, to be always on that position, on that posture, Lord God. Lowly in the spirit, a contrite heart, Panginoon. Someone, Lord God, who trembles at your word, Panginoon. Who follows hard after your command, Panginoon. Father, right now, dalangin ko po na ipakita mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong favor, Lord God, ang iyong sukdulang biyaya sa bawat isang narito, Panginoon. Holy Spirit, you minister to them, you speak to them, in Jesus' name, in Jesus' name. Right now, if you're that person, you're probably first time mo naka-join ngayon or matagal ka nang nag-join sa amin, but you haven't really given or opened up your life to the Lord, be vulnerable at papasukin ang Panginoon sa puso mo. I would like to give this opportunity for you. If you're that person, you're saying, Pastor Ben, ako yon. I want to open my life. I want to be vulnerable before the Lord. Ito yung buhay ko. Ito yung nangyari sa akin. Come on, just tell it to the Lord. And if you're that person, you're saying that, I will be counting 1 to 3. And we will be, just raise your hand and we will be praying a prayer of acceptance and surrender to the Lord. Amen. At the count of 3. 1, 2, 3. Taas mo lang yung kamay mo. Yes po. Praise God. Come on, palakpakan natin ng Lord for that. And tayo po ay mananalangin, sabihin natin sa Panginoon that we are allowing Him to enter our lives, na yung pinandado nating puso, binubuksan natin sa Kanya. And we're allowing Him to minister into our lives. Destiny, pwede nyo kaming sabayan sa panalangin na ito. Lord Jesus, today, I open my life to you. I open my heart to you. I want you to come in. Lord Jesus, today, I believe that you are the God who died on the cross for my sins. But on the third day, you rose from the dead. You are a victorious God. You defeated death. And Lord Jesus, I welcome you in my life. I want you to lead me. I want you to guide me. Lord Jesus, thank you for loving me. In Jesus' name, amen, amen. Father, for those people who pray that prayer, ipakita mo po that indeed you are the God who favors the lowly. You are the God, Lord God, who is pouring out, Panginoon, ang amazing grace mo, Panginoon, ang sukdulang biyaya, Panginoon. And Father, right now, ikaw po, Lord God, ang mag-guide, humawak sa kanilang mga kamay, ilid mo sila accordingly, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang manguna sa buhay, Lord God, ng mga ito, Panginoon. Thank you, Jesus. You're an amazing God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Come on, let's say amen to that. Amen. 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 You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph/give.